in-deliver na. So ito na po yung aking national ID. So ngayon, hindi na. Ngayon, mag-unboxing tayo ng national ID. Dumating na kasi yung national ID ko. Mula nung in-order ko sa online ito. Online ito in-order sa Angel Online. Ito yun. Dineliver kanina. GNT yung nag-deliver. Yun. Binayaran ko na sa online. Ang pagkuha ko nito sa order, halagang mahal nga eh. 500 pesos sa online. Tapos nagbayad pa ako ng tracking pin nito, 100. So, suma total, 500 pesos. 600 pesos yung ginastos ko nito. 3 days lang, mula ng online ako, dineliver agad siya kanina. So, kailangan ko kasing kumuha nitong national ID nito dahil gagamitin ko sa verification sa YouTube. So, ito kasi yung requirements ni YouTube eh, national ID. Kaya kumuha ako sa online. So, ngayon, mag-unboxing tayo. Yung requirements pala nito, pagkuha ko ng national ID sa online, birth certificate na photocopy, send mo sa kanila. Tapos, exact address kung saan ka nakatira para pag-deliver nito. Yun. Saka yung kapanganakan mo. Parang ano na rin to eh. Parang birth certificate, parang ganun. Kaya ngayon, buksan natin kung anong laman nito. Kung totoo ba talaga yung binigay sa akin na national ID. Baka mamaya hindi totoo. Kaya ito, buksan na natin. Galing to sa Angel. Nakalagay oh. Angel. Sa pinag-deliver, sa pinagkuhanan ko na online. Importante kasi ito eh. Nandiyan pa yung tracking number. Tingnan natin kung legit ba talaga to. Buksan natin. Nandahan buksan, panoorin nyo. Grabe, ipit na ipit to. Ayun na, inipin na lang natin to. Ayun na. Ito na. Charan! Oh, ito yun. Nakalagay sa sobre. So, dito sa sobre, galing talaga pala sa ano to. Philippine Statistic Authority. PSE. Legit talaga. Kasi nakalagay Yan yan diba? Kita nyo? Yan Philippine Statistic Authority. So, galing sa PCSE talaga siya. Kaya parang legit talaga. Kaya, buksan natin. Nandahan, pagbukas, baka mapunit. Ano to? 500 pesos ang binayad ko sa online. Pero kailangan talaga to. Kailangan to ngayon eh. Record talaga na kumuha tayo ng national ID. Kaya okay sa sa online kasi sandali lang. Deliver agad. Sila na yung magpa-process dito. Lang process. Mag-antay ka na lang sa delivery nila. So ito yun. Charan! Tunay nga. Ito Ito siya. Ito. Ito yung ID. National ID ko. Ayan, di ba? Yan yan. Ito yun. Nakuha ko sa online. 500 pesos yung binayad ko. Tingnan natin kung legit ba talaga yung paggagawa. Baka maliki eh. Kasi alam mo naman. Okay naman. Andyan yung sige mo. Yan. Ito yung yung iniwan na dito. Yan nga, kung parehas ba.
compare natin to. Ito yung national ID ng kasama ko. Tapos ito yung national ID ko. So, compare natin kung magkamukha ba. Magkamukha nga. Pero bakit? Iba na kulay. Yan. Hindi na maigi. February 2024. Tapos ayan naman. Ayan. Totoo, ayan. Alagay oh. Alagay yung ba't ang gwapo ko dito? Di mo? Gwapo-gwapo ng ID. Smiling pa oh. Tapos tama naman, apelido, kapanganakan, address, Motorhead, at 17 Sierra Madre District, Mandaluyong City. Tama naman. Yeah. Ito yun. Di ba? Kailangan mo talagang kumuha ng national ID kasi required talaga to. Government ID kasi ito eh. So, naka-registered ka sa PCSA mismo, sa NSO. So, ibig sabihin, yung birth certificate mo, parang ito na rin yun. Yung national ID mo, yung birth certificate, parehas na. Kasi ang requirements nito, pagkuha, is birth certificate din. Para ma-encode kung yung tunay mong pagkatao. Eh, basahin natin itong kalagay dito. Tingnan natin. Yung notice nyo. Jacobite, Takogi Motorcycle Mandaluyong. Transaction building. Nakalagay dito. National ID. Napaloob. Ang iyong national ID PIN number ito. Ito ang inyong Philippine National ID. Ang official na identification document na ipinagkaloob ng Republic of the Philippines sa lahat ng mamamayang Pilipino at rehistradong dayuhang niraan sa bansang residente client. Tama nga, kailangan mo talagang gumawa. Kasi galing na talaga ito sa PCSA. So, hindi ka na kolorom. So, merap kasi pag kolorom tayo eh. So, para na rin siya birth certificate. Nakalagay ang iyong Philippine National ID ay magagamit sa lahat ng transaksyon sa mga pambansang ahensya ng gobyerno, pamahalaang lokal, institusyonal, pampinansyal ng gobyerno at maging sa pribadong sektor para sa mas simpleng ligtas at proteksyon transaksyon. Diba? So, kailangan mo talaga ito. Ito. Ang national ID mayroong mahigpit na seguridad upang inyong magamit ng may lubusang tiwala at kumpiyansa. Diba? So, ibig sabihin, pag meron ka ng ganito, may kumpiyansa ka sa sarili mo. So, naka-registered ka na sa National Statistic Office sa NSO. So, dito, sa paalala nakalagay, ang inyong Philippine National ID ay isa sa mga personal na impormasyon kailangan ingatan. Ikaw ay may karapatan sa ilalim ng batas laban sa mga hindi otorisadong paggamit nito. At tungkulan mong proteksyonan ang iyong Philippine National ID. Kailangan proteksyonan sa sinumang nagnanais gamitin ito. So, ikaw lang gumamit at hindi. At walang ibang gagamit.
Oh. Lahat ng rehistradong nasa edad 5 taong gulang, pababa ay kailangan mag-renew ng formasyon ng ganitong ID. National ID, di ba? Kailangan talaga ito. Oh. Kaya, dapat talaga tayo magparehistro at kumuha ng Philippine National ID natin. So, kailangan natin to. Kaya, legit po yung aking pinagawa ng online nito. Sa Angel Online ko po kinuha. Sulit naman kahit na magbayad ako ng 500 pesos. The shipping fee is 90 pesos. So, suma total is 600 na rin. Nag-aantay lang ako ng 3 days lang mula nang nag-online ako nito. 3 days, in-deliver na. So, ito na po yung aking national ID. So, ngayon, hindi na ako kulurong. Diba? So, ano pang inaantay nyo? Kumuha na kayo ng national ID nyo para hindi kayo maging kulurong. Ganun lang. Sana parehas na kayo. Mamayang Pilipino na tayo. Bye-bye. National ID.